Sa mga nagbabalak pong kumuha ng barako, either 2 or 3, ito po yung kanyang pros and cons. At para malaman nyo kung tutuloy pa rin po kayong kumuha ng Kawasaki Barako. Pero bago po yan, may dalawa po tayong motor. Isang Honda TMX Supremo at isang Rossi TC150. So parehas po yung tatlo natin motor na to is meron po silang sidecar. Kaya makapag-compare po natin kung ano po yung pros and cons itong ating Kawasaki Barako sa dalawa pa nating motor. Pero bago po tayo dumako sa kanyang pros and cons, ito po yung kanyang coating specs. So makita naman po natin yung ating Barako is pang business class na motor, kumbaga pang hanap buhay. At yung kanyang makina ay may 4-stroke, single overhead cam, single cylinder. At yung laki naman po ng kanyang cc is 177cc. So malaki po itong makina na itong ating Kawasaki Barako dahil kung kumpara po natin sa dalawa nating motor, which is si Honda at si Rossi, nasa 150cc lamang po yon. Pero ito sa ating Kawasaki Barako is 177cc. At yung kanyang horsepower is nasa 13.54 horsepower at yung kanya naman torque is 13.7 Newton meter. So malakas mga pare ko dahil yung dalawa natin motor, which is yung Honda Supremo at yung Rossi natin, is nasa 11 horsepower lamang po yon at nasa almost sa 11.5 Newton meter yung kanila naman pong torque. Kaya di hamak po na mas malakas itong ating Kawasaki Barako. At yan nga po yung kauna-unahang pros o advantage itong ating Kawasaki Barako, ang kanyang power at yung kanyang torque. At damang-dama po natin yung lakas na makina na ito sa akyatan sa mga matatarik na daan at sa kargaan ng mga mabibigat na bagay. Kaya nakadesign po talaga itong motor na to as meron po siyang sidecar. At yung second po na pros o advantage itong ating Kawasaki Barako ay yung kanyang durability or tibay. Dahil ang tino po ay nakakita pa rin po tayo na umaandar ng mga version 1 na Kawasaki Barako. Third is ito, damandamo ko po to pag Kawasaki Barako, yung gamit kong tricycle na komportable po ko pag nakaupo. At pati po yung pasahero ko sa likod ay komportable din dahil sa laki at haba po ng kanyang upuan. Fourth is pag ginagamit nyo siya ay feeling nyo na safe and secure ka dahil malakas at matibay yung ginagamit nyo motor. Pag ginagamit nyo ngayon mga pare ko, taas no po ako dahil feeling ko ako po ay si Senator Robin Padilla. Kumbaga bruskong-brusko. Pampip, ito, natuwa din po ako dito dahil available po lahat ng kanyang mga parts at kahit saan ka po pupunta tindahan, basta sabihin mo lang pang Kawasaki Barako, ayan, sigurado may ibibigay na sa iyo, original man or aftermarket parts. And last but not the least, ito po talaga yung pinaka the best pros o advantage ng ating mga Kawasaki Barako, yung kanyang second hand sale. Kumbaga pag binenta nyo po itong inyong Kawasaki Barako is hindi po masyadong babaratin o masyadong bababa yung kanyang presyo. At ang taas pa rin po ng pagtingin ng mga mamimili nito. Hindi po tulad ng ibang motor, lalo na po yung ating Rossi, ay kala mo almost hingi na lang sa iyo pag ito po ay kanilang binili. So yung mga pare ko, yung pinaka the best pros o advantage ng ating Kawasaki Barako. Pero teka pare ko, huwag ka muna ma-excite dahil alamin mo muna tong cons bago ka mag-decide mamili. At yung kauna-unahan po sa kanyang cons is hindi po siya nakadesign as single at hindi po siya fit gamitin as single dahil nakadesign po itong ating Kawasaki Barako na meron po siyang sidecar. At pag ginamit nyo po itong single, ito po ang kauna-unahan nyo may experience. Una po dyan is mabigat po itong ating Kawasaki Barako kaya mahirap po yung kanyang handling at steering. Then pangalawa po is kulang po yung kanyang basic features at ikukumpara po natin ito sa mga modern na nakasingle ngayon tulad po ng mga Honda Click, ng mga PCX at ng mga Mio. Yan, ang ganda po ng kanilang mga features dahil ng ating Kawasaki Barako is very basic lamang. Buti nga po ngayon nagdagdag na sila ng hazard at fuel gauge pero kulang pa rin po sila ng gear indicator. So yan po sa mga hindi po sanay na gumamit na walang gear indicator, hindi po sa inyo fit itong ating Kawasaki Barako. Third is riding comfort, lalo na po kung long ride dahil nakadesign nga po itong ating Kawasaki Barako, nakargaan nyo po siya ng sidecar, pangkargahan, kaya matigas din po yung kanyang shock. So pag matigas po yung shock, matagtag po yung ating biyahe. So pwede nyo po itong i-modify, palitan nyo po yung shock niya sa pangulihan at lambutan nyo po yung shock niya sa unahan. And last, kung bakit hindi po siya fit gamitin as single dahil limited lamang po yung kanyang top speed. Dahil nakadesign nga po siya sa kargahan, kaya nakadesign din po siya sa torque. Kumbaga, torque lamang po or lakas ng makina. Pero sa top speed, kulilat po siya.
Eto sa second con, sigurado baka hindi mo ito magustuhan dahil marami nakapagsabi na mahirap daw pong pandarin sa umaga tong Kawasaki Barako dahil po yan sa kanyang decompression. At may nakapagsabi naman po na halos maubos po yung kanyang baterya kapag push start bago mandar. At yung iba naman po ay nagsasabi na umaabot daw po ng 10 to 15 kick bago mandar po yung kanilang Kawasaki Barako. Pero may nakapagsabi naman po na halos 1 click lamang po sa kanyang push start ay umaandar na agad. At may nakapagsabi naman din po na umaabot lang ng 3 kick sa umaga at nag-start na yung kanyang Kawasaki Barako. At totoo po yan at yan po yung nakikita ko sa mga Kawasaki Barako ng kapitbahay ko. At ganyan-ganyan nga po yung na-experience nilang pag-start sa umaga. Pero ako po ay hindi dahil ako po dito ang namumukod tanging naka Barako 3 or naka FI at 1 click lamang po yan sa pag-start sa umaga. Kaya kung ayaw mo ma-experience yung mga ganyang pangyari ay Barako 3 na po ang inyong kunin. Pangatlo, eto lalong di ko magustuhan dahil yung Kawasaki Barako ay mataas po yung kanyang fuel consumption o technically ay matakaw po to sa gasolina, which is normal po yan dahil yung Kawasaki Barako ay nakadesign po to sa palakasan ng makina at hindi po sa patipiran ng gasolina. Obvious naman na malaki po yung kanyang makina at nangangailangan din po to ng malaking gasolina, lalo na po sa mga nakabarako to, sa mga dekarburador. Ayan, medyo matakaw po sa gasolina yan, pero kung i-tune up nyo po ito mabuti ay medyo lilit po yung kanyang fuel consumption. At kung ayaw nyo po mag-tune up, ayan, FI na po or B3 na po ang inyong kunin na Kawasaki Barako tulad po nitong sa atin. And last but not least, ito na po talaga yung pinaka-cons ng Kawasaki Barako at yan po yung mahal. So unang-una po dyan ay mahal po yung unit dahil yung presyo po ng kickstart ng ating Kawasaki Barako is 91,000. Ang kanya naman pong electric start is 95,000. At ito naman po motor natin na Barako 3 or FI, ito naman po ay nagkakalaga ng 100,000 or more pa po yan mga pare ko more. Kung mahal ang unit ay kasabay po nito yung parts, kaya mahal po yung parts ng ating Kawasaki Barako. Kaya ingatan po natin to at susundin po natin yung kanyang maintenance. At kung mahal po ang unit, mahal yung parts, syempre mahal din po yung maintenance. Sa langis pa lamang po ay dama mo na dahil yung ibang motor ay 1 liter lamang po yung kanilang oil capacity. Samantalang ditong ating Kawasaki Barako ay nasa 1.2 to 1.3 liters po siya. So halos dalawa po ang inyong kailangan bilhin. So meron pa po itong oil filter, papalitan nyo po yon every time na mag-change oil po kayo. Di po tulad sa ibang motor na wala pong oil filter. Lalo na kung B3 po ang binili nyo or FI. So talaga yan, meron po yung fuel filter at meron pa po yung ibang maintenance na kailangan gawin. So mahal po talaga yung ating motor na Kawasaki Barako. So ayan mga pare ko, yung pros and cons, advantage and disadvantage ng Kawasaki Barako. At alam mo na kung bibili ka ba nito o hindi. Pero kung may budget ka naman pambili, I do recommend na go ahead at sinisigurado ko sa iyo na hindi ka magkakamali sa Kawasaki Barako.